Matagal na akong kritiko ng maraming walang katapusang digmaan ng Amerika. At matagal ko nang sinasabi na patungo sa mapaminsalang digmaan ng US at Iran kung walang diplomatikong solusyon. Dahil dito, naging kaaway ako ng mga bagong konserbatibo sa Washington na nagtutulak ng iba't ibang digmaan. Matagal na nila akong tinutugis at sinisiraan, inaakusahan ng kung ano-anong kasinungalingan, gaya ng pagiging ahente ng Iran. Kadalasan nabigo sila, pero malinaw na nagdulot ito ng kapinsalaan sa akin. Lalo na ngayon. Nakita kong lalo nilang pinaigting ang lahat hanggang sinusubukan na nilang kunin ang green card ko. Malaking karangalan kong tanggapin dito sa studio si Ginoong Trita Parsi, ang ating espesyal na panuhin. Isa siya sa mga namunggunang eksperto sa buong mundo pagdating sa relasyon ng US at Iran, at siya rin ang co-founder at executive vice president ng Quincy Institute. Isa rin siyang award-winning na may akda. Meron siyang magandang Substack na gusto ko tingnan ninyo. Ilalagay ko ang link sa ibaba ng description. Sa loob ng dekada, pinag-aralan niya ang komplikadong ugnayan ng Washington, Tehran at gitnang silangan. Trita, welcome sa Palabas Ngayon. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Talagang pinahahalagahan ko ito. Oo naman, alam mo, matagal na kitang gustong maging panauhin sa palabas na ito at sobrang excited ako na makaupo at makipag-usap dahil napakaganda ng timing nito. Kakakita lang natin kay Donald Trump na pumirma ng malaking kasunduan sa Paris, sa Versailles pa. Gusto kong pag-usapan natin yan mamaya, pero babalikan natin yan. Pero ang talagang nakaagaw ng pansin ko dito ay parang naging biktima ka ng posibleng uri ng pag-atake mula sa administrasyon ni Trump. May mga taong gustong bawiin ang green card mo sa US at ipa-deport ka para patahinikin ka dahil sa pagiging critical mo sa digmaan nito. Kaya gusto kong bigyan ka ng pagkakataong magsalita. At sa tingin ko, mahalagang maiparating natin ang impormasyong ito sa ating mga panauhin at mas maraming tao ang makaalam kung ano talaga ang nangyayari. Maaari mo bang ikwento pa sa amin ang tungkol dito? Salamat sa pagkakataong makasama sa palabas at mapag-usapan ang isyung ito. Oh, ganito kasi. Sa nakalipas na 25 taon nasa Washington ako at matagal na akong matinding kritiko ng maraming walang katapusang digmaan ng Amerika bago pa ito naging uso. At matagal ko nang ipinaglalaban ng US at Iran ay patungo sa isang mapaminsalang digmaan maliban na lang kung magkakaroon ng diplomatikong solusyon. Ako'y di pormal na tagapayo sa administrasyon ni Obama noong mga usapan sa JCPOA at isinulat ko ang ikatlong libro ko tungkol sa nangyari sa mga negosasyon. Dahil dito, naging kaaway ako ng mga neo-conservative sa Washington na nagtutulak ng digmaan. Matagal na nila akong tinutugis at sinisiraan. Inaakusahan ng mga hindi totoong bagay. Sinasabi nilang, ahente ako ng pamahalang Iranian para siraan ako at pigilan ako maimbitahan sa mga podcast tulad ng sayo. Kadalasan, hindi sila nagtagumpay. Pero may kapalit pa rin ito sa akin. Ngunit sa bandang huli, nabigo pa rin sila. Ngayon ko lang nakita na pinalala nilang sitwasyon, pati tinangkang habulin ang green card ko. Hindi ko rin iniisip na gawa ito ng Trump administration. Sa tingin ko, may ilang elemento sa administrasyon ni Trump. May ilang tagalabas ng administrasyon ni Trump gaya ni Laura Loomer na nag-tweet at nananawagang ipa-deport ako. Inihikayat si Marco Rubio na gawin ito. At parang alam mo na, nung lumabas yung mapanirang artikulo mula sa Free Press na may linyang nagsasabing may investigasyon laban sa akin sa State Department, ilang oras lang ang lumipas. At mismong State Department ang lumabas at itinanggi yon at sinabi nilang wala silang balak bawiin ang green card ko. At iyon ay dahil bahagi ng dahilan ay nagkaroon ng malaking sigaw ng protesta nang lumabas ang kwento. Pero dahil din may mga tao sa administrasyon ni Trump na talagang tutol dito at sinuri nila ito, hindi ko alam ang lahat ng detalye na nangyari. Pero ang impresyon at hinala ko ay may isang pasaway na elemento sa State Department na gustong itulak ito. At inisip niya yon. Ayon kay Laura Loomer, maaaring makatulong ang hit piece na ito, hindi dahil may investigasyon na, kundi dahil maaaring mag-udyok ito ng isa. Pero para sa akin, mukhang tuluyang bumaliktad ang nangyari dahil sa halip. Naglabas ng pahayag ang State Department at tuluyang itinanggi ang lahat ng ito at pinatigil ito. Mas komplikado ito kaysa sabihing panahon lang ni Trump. May ilang elemento sa loob at ngayon, ganito ang paraan ng administrasyon ni Trump na sinasabing may isang uri ng batas. Hindi ko alam ang mga detalye ng batas na nagsasabing kung ikaw ay tinuturing ng kalihim ng Estado na sumisira sa pambansang interes ng US, maaari nilang bawiin ang iyong green card. Sa kaso ko, ito ay dahil critical ako sa digmaan at naging critical ako sa mga pulisya ng Israel at mga bagay na katulad nito. At least, yon ang sinusubukan nilang gawin. Malinaw na mukhang wala roon ang interes ng kagawaran ng Estado, kahit na yon. Sa tingin ko, ang maganda dito ay, gaya ng sinabi mo, nagkaroon ng malaking sigaw ng suporta dahil
alam mo, malinaw naman na magandang boses mo. Gaya ng sinabi ko, magandang substack mo na gustong-gusto kong basahin. At alam mo, malaki rin ang presensya mo sa media. Natutuwa ako na nagagawa nating labanan ito gamit ang social media at mga plataforma. Marami na talagang naghahanap ng alternatibong mapagkukunan dahil alam nilang hindi sinasabi ang totoo ng mainstream media, pati na ng Pangulo at gobyerno. Binago ba ng karanasan yun ang tingin mo sa malayang pagpapahayag at pampulitikang pagtutol sa Amerika ngayon? Kaya ibig kong sabihin, tingnan mo, nakita ko sa nakalipas na mahigit 20 taon na talagang lumala na ang mga bagay-bagay. At hindi lang ito tungkol sa isyu ng malayang pagpapahayag, kahit na napakahalaga ng isyong yon, kundi pati na rin ang, alam mo, ang init, ang antas ng diskusyon. Alam mo, kapag tiningnan mo ang ilang presidential debates noong dekada 70 at 80 mapapahanga ka kasi, wow, alam mo, maaaring sang-ayon ka o hindi. Pero ibang-iba talaga ang antas ng talakayan noon. May ibang dignidad. Sa ngayon, wala talagang laman ang mga pinagtatalunan. Ang paggawa ng mga paratang ay isang napaka-epektibong paraan para patahimikin ang mga tao. Kahit nakalampas na tayo sa pinakamasamang panahon ng pagkakansela, hindi ko pa rin masasabi na nasa tamang lugar na tayo sa usapan. Gusto ko ring idagdag ito. Lumaki ako sa Europa at dati, mas masigla at iba-ibang talakayan doon sa mga issue, lalo na sa gitnang silangan kumpara sa Estados Unidos. Masasabi ko na sa ngayon sa malaking bahagi dahil sa alternatibong media, mas maganda na ang talakayan sa Estados Unidos kaysa sa Europa sa karamihan ng mga bansang Europeo pagdating sa patakarang panlabas. Hindi ko alam ang lokal na issue kaya hindi ako makakapagsalita ron. Pero tungkol sa panlabas na pulisiya, nagulat ako sa sama ng kalagayan nito sa Europa at iba pang issue. Mas nakakagulat ito dahil nagsimula itong mas matibay kaysa Estados Unidos si Susa. Nababahala ako dahil kadalasan, ang nangyayari sa Estados Unidos ay may epekto sa ibang bahagi ng mundo. Minsan, nagiging mas malala pa ito kaysa sa meron sa Estados Unidos. At yun ang nakikita natin ngayon sa Europa. Magandang punto mo. Tama rin na nabanggit mo tungkol sa presidential debate noong dekada 60. Nakapanood ako ng magandang clip mula kay Pangulong o siguro ay pangalawang Pangulo pa lang noon, Obama at kay Mitt Romney. Sa tingin ko, mula yan sa debat noong 2008. At sobrang iba nun. Ibig ko sabihin, napakagalang nila sa isa't isa. Sa tingin ko, si Mitt Romney ang nagpasimula ng usapan noong anibersaryo ni Obama. At sinabi, alam mo, Giloong Senador. Maligayang anibersaryo. Isang karangalan na ginugol mo ang araw mo, kasama ako sa isang debat. Alam mo, at ako naman ay parang, wow, ano to? Ibig ko sabihin, napakaiba nito para sa akin. Parang wow. Ang galing nun. Tama, hindi mo na kailangang lumayo para makita ang dating antas at bilis ng pagbagsak nito. Kaya. Alam mo yon. Alam mo, at ito rin, at ito yung klase ng komersyalisadong clickbait na libangan sa mainstream media na bahagi rin ng nagtutulak nito. Hindi ko ilalagay lahat ng sisi sa kanila. Pero sa tingin ko, hindi rin sila inosente sa kahit anong paraan o anyo. Tama, sigurado. At sa tingin ko, alam mo, isang interesting na punto yung sinabi mo na, alam mo, kung ano nangyayari sa Amerika ay madalas na umaabot din sa ibang mga bansa. 'Di ba? Nakikita natin yung impluwensya na yan. Kaya medyo nag-aalala ka ba tungkol sa, alam mo, yung katotohanan na, alam mo, yung kaguluhan na nangyari nitong nakaraang 18 buwan. Kasama si Donald Trump at ang White House, syempre, alam mo, ang tanging paraan para ilarawan ito ay puro kaguluhan lang talaga. So tingin mo ba magiging panganib din ito sa ibang bansa, lalo na ang Estados Unidos na dapat leader na mundo ay napakagulo ngayon? Oo, nag-aalala ako tungkol dito sa iba't ibang dahilan. Sa totoo lang, masasabi ko na hindi lang ito nangyari sa ilalim ng administrasyon ni Trump. Sa tingin ko, nakita natin ang unti-unting pagbagsak sa kabuuan. At malinaw naman, mas malala ito ngayon. Walang duda tungkol doon. Hindi ko halos nakikitang may proseso sa paggawa ng pulisya, kaya nagkakaroon ng maling desisyon. Oo, minsan nakakainip at mabagal ang proseso. Minsan, masyadong matagal ang proseso, pero kailangan mo talaga ng mga checks and balances at yung tinatawag na red teaming. Pati na rin ang iba't ibang pananaw mula sa iba't ibang direksyon para masigurado na kapag gumagawa ka ng mahahalagang desisyon, napag-isipan mo talaga ito ng mabuti. Para sa akin, ang digmaan sa Iran ay halimbawa ng sobrang bobong desisyon na nangyari dahil palpak ang proseso. Hindi lang ito ang dahilan ng desisyon, pero sobrang palpak ng proseso dahil hindi isinama ng presidente ang maraming impormasyon mula sa US intelligence at mas pinakinggan ang mga Israeli. Bahagi ng dahilan kung bakit nagbitiw si Joe Kent ay dahil napagtanto niyang ginagawa niya ang kanyang trabaho pero hindi naman nakakarating ang mga ulat niya sa mga nagpapasya dahil agad itong tinatanggihan at ang mga Israeli ay pwedeng lampasan ang mga intelligence service ng US at dumiretso na lang sa presidente.
na hindi talaga maganda sa kahit anong paraan. Kaya siguradong napakasama ng sitwasyon natin ngayon. Nakita rin natin ito sa ilalim ni Biden, lalo na sa Gaza, kung saan 2 o 3 tao lang sa White House ang nagbisisyon at hindi isinama ang iba. At napakalaking pagtutol mismo sa loob ng White House, laban sa walang katapusang suporta para sa Israel habang isinasagawa nito ang genocide. Pero walang makalapit sa presidente. Nagpasya na lang ang presidente at hindi nakikinig sa kahit sino, hindi rin nagpapapasok ng anumang impormasyon na makakarating sa kanya. At ito ang mga bagay na inaasahan nating mangyari sa ilalim ng administrasyon ni Trump. Pero nangyari rin ito sa ilalim ni Biden. Kaya sa tingin ko, kailangan nating maging tapat at unawain na may sistematikong problema tayo. Hindi lang ito tungkol sa isang tao o partido. Sistematikong problema ito at kailangan ding maging sistematiko ang anumang solusyon. Magandang pagkakasabi mo. Gusto ko lang pag-usapan ang digmaan laban sa Iran at ang pinirmahang memorandum. Ano ang una mong naisip tungkol dito? Sa tingin ko, may ginhawa dahil mali talaga ang naging desisyon na pasukin ito, pero tama na tapusin ito. Wala na talagang dahilan para ipagpatuloy pa. Kapag tinitingnan mo ang 14 na puntos na ito, malinaw na sinasabi ni Trump na nanalo siya. Lagsasaya ang mga Republikano. Ano ang nararamdaman mo tungkol dito? Sa tingin mo ba? Sa tingin ko, marami. Sa tingin ko, masyadong napalaki ang inaasahan sa MOU na ito dahil napakahirap nitong makuha. Akala na iba kalahati na ang kasunduan at susunod na lang ang iba. Pero hindi ito totoo. Parang pagtatakda lang ito ng mga parameter ng kasunduan paggawa ng balangkas. Hindi pa natin alam ang buong nilalaman. Kaya yung mga nagsasabi na ibinibigay na ni Trump lahat sa mga Iranian, hindi pa tama. Hindi pa natin alam kung ano ang mga konsesyon tungkol sa nuklear. Alam lang natin ang mga parameter ng kasunduan ay lahat ng uri ng parusa ay pag-uusapan. Hindi natin sure kung alisin lahat, pero pag-uusapan ng lahat, pati ang mga primary sanctions na pumipigil sa mga kumpanyangang Amerikano na pumasok sa Iran. Maring ayos lang yon. Depende sa makukuha ni Trump mula sa mga Iranian tungkol sa isyung nuklear. Kaya posibleng makakuha siya ng malaking kasunduan na maraming nuclear na konsesyon. Kaya kailangan din niyang magbigay ng konsesyon sa mga parusa. Yun naman talaga ang layunin ng kanilang mga parusa, para ipagpalit. Kaya kung anong nakasaad sa MOU, ay mahalagang nagsasaad kung ano ang magiging mga hangganan ng palitang iyon. At maraming tao ang, alam mo na, nababahala dahil inilalantad nito ang mga detalye tungkol sa mga parusa. Pero hindi nito inilalantad ang mga detalye tungkol sa nuklear na usapin. May luhi kayon dahil teknikal ang usaping nuklear. Hindi pwedeng talahayin ng masyado sa memorandum na ito para yon sa susunod na 60 araw. Pwede mong sabihin na handa kaming ilagay lahat ng parusa para makuha ang gusto namin sa nuklear na usapin. Hindi naman komplikado yon. Hindi naman yon technical at wala namang masama ron. Mas masama kung sasabihin mong gusto niyong makuha lahat tungkol sa nuklear na usapin. Pero ilan lang ang alisin sa parusa, hindi lahat. Kaya parang sinasabi natin na meron tayong lahat ng sinasabing lakas o leverage. Pero hindi naman natin handang gamitin lahat yon. Sa tingin ko dahil natagalan makuha ang MOU at pinalaki ito ni Trump, nagkakaroon ng maling akala ang mga tao na ito na ang kasunduan. Pero hindi. Ito ay balangkas at landas tungo sa isang kasunduan at ang resulta ay malalaman pa sa hinaharap. Para sa akin, ang ilang batikos dito ay hindi tapat. At labis ako nadismaya na makita ang ilang mga senador ng Demokratiko na dati ay may napakagandang papel sa JCPOA, ngayon ay bumabaliktad at ginagampanan ang parehong mapanirang papel na ginawa ng mga mambabatas ng Republikano noong 2015, kung saan otomatiko nilang tinutulan ito nang hindi alam ang mga detalye. At pagkatapos ay nagpakawala ng maraming hindi tapat na batikos dito. Halimbawa, kapag sinasabi nilang magkakaroon ng investment fund para sa muling pagtatayo ng Iran, pinapalabas nilang mga nagbabayad ng buwis sa Estados Unidos ang magpopondo nito. Walang nagsasabi na tiyak mangyayari yon. Milinaw nilang, posibleng mga GCC countries, mga kapitbahay ng Iran ang kasama. Hindi rin ipinagbabawal sa ibang sumali at malamang karamihan ay pribado. Kakatapos nilang din sa digmaan. Mahigit $300 bilyong na pinsala ang naidulot. Kaya malinaw na isa sa mga hihilingin ng mga Iranian, dahil alam nilang hindi sila natalo sa digmaan na ito, ay ang masigurong may mekanismo para sa muling pagtatayo. Kasama sa problema sa muling pagtatayo ang mga parusa ng US na humahad lang sa reconstruction sa Iran, kaya ay giniit nilang maisama ito. Una nilang hinihingi ay reparasyon. Gusto nilang magbayad ang Estados Unidos sa pinsala na hindi naman di makatarungan, pero tiyak na hindi ito papayagan ng US.
Kaya sa halip, may investment fund. Ngayon, kung gusto ng mga bansa sa GCC na mag-invest sa muling pagtatayo ng Iran at gusto nilang umusad patungo sa pagsasama ng kanila ekonomiya sa Iran, bilang panangga, maganda na masiguro nating hindi na mauulit ang digmaan dahil sa masamang epekto nito sa lahat. Dapat tayong matuwa rito. Dapat tayong matuwa na ang mga bansang ito ay kumikilos para mabawasan ang panganib ng digmaan. At lalo na para sa mga nagpahayag ng matinding simpatya para sa mga mamamayang Iranian. Dahil sa katotohanang napakamapaniil ng pamahalaan ng Iran at nakita natin ang malawakang pagpatay noong ika-8 at ika-9 ng Enero. Paano mo masasabing sinusuportahan mo ang mga Iranian kung tutol ka namang bigyan sila ng pondo para sa muling pagbangon? Para maibangon ang kanilang ekonomiya at muling maitayo ang kanilang bansa. Napaka-ipokrito nun. At nakakapapod na talagang makita na kahit sa mga napakahalagang issue na literal na tungkol sa buhay at kamatayan, nagiging sobrang partidista at political pa rin ito. At nagsulat ako sa Substack kagabi, isa sa mga galit na sigaw ko. Itinuro ko na magiging bobo rin ang ilang demokratiko kung gagawin nila ito sa estratehikong pananaw. Dahil kung ang mga masamang intensyon na pag-atake sa MOU ay mauwi sa pagbagsak ng kasunduan at walang mangyayaring kasunduan at muling magsimula ang digmaan, hindi na lang ito magiging digmaan ni Trump. Magiging digmaan na rin ito ng mga tumulong sumabutahe sa pag-alis mula sa digmaang ito. At ilan sa mga iyon ay ang mga demokratiko. Wala silang kasalanan sa puntong ito. Hindi sila pabor sa digmaang ito. Hindi nila tinulak si Trump na pumasok sa digmaang ito. Ito ay tunay na pagbabago ni Trump. Siya ang may-ari nito. Sakuna niya ito. Sakuna rin ito para sa kanila kung itutuloy nila. Kaya kahit para sa pansariling interes sa politika, para sa akin ay wala itong saysay. Talagang magandang pagkakasabi mo. Sa tingin ko may pag-asa doon. May 60 araw para ayusin ang balangkas. Gusto ko kung paano mo ipinaliwanag na inilagay natin lahat ng parusa sa mesa at may saysay yon. Ibig ko sabihin, kung gagawin natin ang palitan para sa uranium doon at makakuha tayo ng ilang uri ng sandatang nuclear o material na nuclear. Nakaka-interest ito kasi parang mas maganda talaga ang kalagayan ng Iran ngayon kumpara nung Pebrero 27. Iyon din ba ang konklusyon mo na, alam mo yon, na malinaw na sumuko si Trump pero panalo ba ang Iran sa puntong mas malakas na ang posisyon nila at magkakaroon sila, halimbawa, ng mga bagay na dati hindi posible, tulad ng pagtanggal ng mga parusa ng US na dati ay hindi pinag-uusapan pero dahil sa giyera ni Trump posible na ngayon? Malaking panalo ba yon para sa Iran? Nasa mesa na noon ang mga parusa, pero siguro hindi kasing tindi na ngayon. Sa tingin ko, tumaas na ang presyo. Hindi ko tiyak ang magiging resulta sa nuclear talks. Pero may kasunduan na sana noong Pebrero, 27 na tinanggihan ni Trump. Ang mga taga-umanang namagitan, at mas matibay ito kaysa JCPOA. Pinili niyang makipagdigma. Malaking pagkakamali yon. Sa tingin ko, may mga bahagi pa ng kasunduang yon na nasa mesa pa at baka mas matibay pa ngayon. Ang kapalit nito, dumami ang kailangang alisin na sanksyon dahil hindi nanalo ang Estados Unidos sa digmaan. Ganito talaga ang buhay. Hindi ka pwedeng matalo sa digmaan at asahan na mas lalakas ang posisyon mo sa negosasyon. Kaya may ilang bumabati ko sa MOU na mas malala pa raw kaysa dati. Totoo yon, walang duda. Ano nakakagulat doon? Hindi ka pwedeng pumasok sa digmaan na akala mo mas gaganda ang posisyon mo sa negosasyon kahit alam mo magiging malala ito. Hindi ganon ang takbo ng mundo. Naniniwala akong mas malakas ang mga Iranian sa estratehiya sa ilang aspeto. Na yon, pareho na nating alam. Sa tingin ko hindi rin nila inaasahan yon at nasurpresa sila sa sarili nila. Ang pagiging epektibo nila sa pagsasara ng Strait of Hormuz ay kinagulat ng lahat, pati na rin nila. At dahil diyan, alam na natin ngayon na anumang pag-atake sa Iran ay magkakaroon ng napakabigat na mga kahihinatnan. Pero hayaan ninyong linawin ko pa ng kaunti iyon. 2 beses inatake naman ng Israel ang Iran noong 2024 Abril at Oktubre. Pagsapit ng 2025, pinasimula ng Israeli ang 12 araw na digmaan laban sa Iran. Tinapos ng US ang digmaan sa ika-9 na araw at binumba ang mga pasilidad nuklear. Hindi isinara ng Iranian ang Strait of Hormuz. Ngayon, sinabi ng Estados Unidos na ito ay digmaang pang-eksistensyal para tuluyang mapatalsik ang rehimen at ganap na pagsuko nito. Ilang beses ding ginamit ni Trump ang salitang pagsuko. Tama lang na nakita ng mga Iranian ito bilang banta sa kanilang pag-iral. Pinag-usapan ng suporta sa etnikong separatistang grupo sa hangganan, kaya isinara nila ang Strait of Hormuz. Hindi nila ito ginawa nun.
Pero nang may tunay na banta sa kanilang pag-iral, sa kanila ito ginawa. Mahalagang maintindihan ito dahil magiging malaking pagkakamali ito. Sa tingin ko, hindi basta-basta isasara ng mga Iranian ang Strait of Hormuz dahil sa maliliit na alitan. Hindi ko rin nakikita na mangyayari yon. Ibig sabihin, kung may banta sa kanila, may alas sila. Sa tingin ko, baka wala na silang alasay na harap dahil mas magiging maingat na ang mga susunod na hakbang kung may magtatangkang magsimula ng digmaan. Sa tingin ko, mahalagang maintindihan na parang katulad din ito ng mga sandatang nuklear. Isa akong kritiko ng mga iyon at hindi ko sila itinuturing na mahalaga. Hindi ko nakikita ang mga ito bilang isang malakas na panangga. At hindi rin ako kumbinsido na isa silang malaking panakot. Dahil sa nakaraang ilang taon lang, mga 3 taon siguro, ang Iran na wala namang sandatang nuklear ay aktwal na umatake o tumugon sa pamamagitan ng militar. 2 bansa. Sa totoo lang, 3 bansa na may sandatang nuklear. Ang Estados Unidos, Israel, at pati na rin ang Pakistan. Hindi napigilan ng nuclear weapons ng Pakistan ang Iran na mapaputok ng missile sa Pakistan matapos ang cross-border attack ng terorista sa Iran. At ang mga Pakistani sa totoo lang ay gumanti rin gamit ang kanilang mga misil. Pero ang Pakistan ay isang bansang may sandatang nuklear. At hindi yon nakapigil sa mga Iranian na gawin ang kanilang ginawa. Sa tingin ko, exaggerated ito. Hindi ko itinatanggi ang halaga ng nuclear weapons bilang panakot. Pero limitado talaga ang gamit ito para pilitin ang iba. Sa tingin ko, malalaman din ng mga Iranian ang tungkol sa kipot na yon na delikado kung bantaan nila ito kahit hindi naman seryoso ang sitwasyon para sa kanilang pag-iral. Pero sa kabila ng lahat, napunta sila sa mas malakas na posisyon. Ang mas malakas na posisyon na yon, at ito ay napakahalaga sa pananaw ko, ay hindi talaga magiging sigurado. Maliban na lang kung may kasunduan. Dahil kung walang kasunduan at isalin nila ito, ang mga benepisyong nakuha nila sa digmaang ito tungo sa isang bagong, hindi kinukwestyong kaayusan sa rehiyon, maaring madaling mawala rin ang anumang kanilang nakamit. At ito ay napakahalaga. Alam mo, lahat ng digmaan ay nauuwi sa isang uri ng negosasyon na naglalayong tiyakin kung anuman ang bagong balanse. Hanggat walang pinalakasanduan, walang bagong balanse, o kung meron, ito'y kinukwestiyon pa rin. Magpapatuloy ang laban. Bahagi rin niya ng dahilan kung bakit nag-aatubili pa akong sabihing sila ang panalo. Kasi hindi pa tapos ang kwento. Pero sa ngayon, totoo naman. Nagkaroon sila ng bagong benepisyo. Alam mo Joe, pag-usapan natin ng X-factor dito na sa tingin ko ay ang Israel. Dahil alam natin na si Netanyahu at ang Israel ay hindi masaya sa nangyayari ngayon. Alam mo, sa tingin ko maraming spekulasyon na sa mga susunod na araw, posibleng ang Israel mismo ang sumira sa kasunduan ito. Alam mo, baka ipagpatuloy nila ang kanilang mga pag-atake sa Lebanon. Ibig ko sabihin, okupado pa rin ito. Malaking bahagi ng teritoryong yon ay inaokupa pa rin ng Israel. Ano sa tingin mo ang papel ng Israel dito? Sa palagay mo ba, makokontrol nila ang sarili nila at mapipigilan ito? Gagawin ba nilang lahat para sirain ang kasunduan ito? Ang mga Israeli ang pinakamalaking banta sa kasunduang ito. Marahil kasama ang pangunahing media ng Amerika. Sila ang pinakamalaking banta sa memorandum at sa pagtatapos ng digmaan at may malinaw silang insentibo para sirain ang kasunduan. Ang tanong ay, kung kaya ng administrasyong Trump maglagay ng malinaw na hadlang para pigilan ang mga Israeli sa direksyong yon. Ang dahilan kung bakit may ganitong mga insentibo ay dahil magiging isang sakuna ito para sa mga Israeli mula sa kanilang pananaw. Gusto nila ng artipisyal na balanse ng kapangyarihan sa rehiyon na nagbibigay sa kanila ng ganap na kalayaan upang umatake sa mga bansa sa rehiyon nang walang takot sa parusa at madalas ay kahit walang suporta ng Amerika. Iyan ang kalayang kumilos na tinatamasa nila ngayon sa Lebanon. Matagal na nila itong tinatamasa sa Syria. Patuloy pa rin nila itong tinatamasa sa Syria sa loob ng maraming taon. Meron din sila nito sa mga sinakop na teritoryo ng Palestino. Pagkatapos sa kanilang silangang bahagi ay ang Jordan, na sa totoo lang ay walang lakas militar at lubos na umaasa sa Estados Unidos at dahil dito ay naalisan ng kakayahang maging banta sa Israel. Totoong sinuportahan pa nito ang Israel sa militar at sa karamihan ng mga palitan ng misil. May Ehipto ka rin na kahit malakas ang militar, limitado pa rin dahil umaasa sa Estados Unidos. Hamon ang Iran. Ang Iran ay isang bansa na kayang pumigil sa Israel, na kayang hamunin ang kakayahan nitong gumalaw, na nagtutulak sa balanse ng kapangyarihan sa kabaligtarang direksyon. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ayaw ng mga Israeli na magkaroon ng kahit anong kasunduan. Hindi mahalaga kung ano ang nilalaman nito. Dahil kung magkakaroon ng kahit anong kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran at itigil ang matinding alitan ng Iran at US,
hindi na ipapato ng Estados Unidos ang daliri nito sa timbangan ng riyon at hindi na nito lilikain ang artipisyal na balanse sa riyon na pumapabor sa mga Israeli. Walang kakayahan ng mga Israeli na mapanatili ang balanse ng mag-isa sa kahit anong paraan. Ito ay dahil lamang sa napakalaking suporta ng Estados Unidos na galing sa buwis ng mga Amerikano, kaya nagagawa ito ng mga Israeli. Patanggalin ng kasunduang ito ang ilang alitan, lalo na dahil tinuturing ito ng administrasyon ni Trump, hindi gaya ni Obama bilang kasunduang pangkapayapaan. Tinuturing nila itong paraan para mapabuti ang relasyon ng US at Iran. Pinawag lang ito ni Obama na isang limitadong kasunduang nuklear na teknikal. Kung may iba mang epekto, side effect lang yon at hindi layunin ng kasunduan. Kaya nababahala ang mga Israeli. Pangalawa, kapag ginalis ang parusa sa Iran, mas nagkakaroon ito ng pagkakataong maabot ang buong potensyal nito. Ang pangunahing hadlang sa mga Iranian ay ang kawalan ng kakayahan, maling pamamahala, katiwalian, at panunupil ng gobyerno na pumipigil sa potensyal ng mamamayan. Para sa akin, pinakamalaking salik ang mga parusang ito. Sa pagdaan ng panahon, sinisira ng mga parusa ang mga bansa at lipunan. Malaki rin ang tulong nito sa Israel para mapanatiling pabor sa kanila ang balanse ng kapangyarihan. Ngunit malamang aalisin ito pag may kasunduan. Sa proseso, nawala ang suporta ng maraming Amerikano, lalo na ng mga kabataan, sa mga Israeli dahil sa Gaza, at paraan ng pagtulak ng Israel sa US tungo sa digmaan. Kaya naiintindihan ko kung bakit negatibo ang mga Israeli dito, lalo na dahil kay Netanyahu at ang kanyang pansariling interes sa politika. Kailangan niyong manalo sa digmaang ito para manalo siya sa nalalapit na eleksyon na gaganapin sa Israel bago mag-Oktubre. Kung matalo siya sa eleksyon yon, malamang makukulong siya dahil marami siyang kaso ng korupsyon laban sa kanya. Pero kasalukuyan siyang immune sa mga iyon dahil siya ang punong ministro. Kapag hindi na siya punong ministro, haharap siya sa tunay na problema. Kaya lahat ng ito ay nagpapakita na gagawin ng mga Israeli ang lahat ng kanilang makakaya, gaya ng ginawa nila noon para sirain ang kasunduang ito. Kaya dapat pigilan sila ni Trump at sa tingin ko, kailangan din niyang alisin ang insentibo nila. Isinu-suggest kung agad niyang linawin sa salita at gawa na hindi sasali ang Estados Unidos sa anumang digmaan na sisimula ng Israel. Kaya mas mabuting wag nang subukan ng Israel. Isa sa dahilan kung bakit gusto magsimula ng digmaan ng mga Israeli ay inaasahan nilang mahikayat nilang makisali ang US. Pero kung gagawing malinaw ng US, at kapag sinabi kong sa pamamagitan ng aksyon, ibig sabihin ay lilimitahan nito ang suporta militar para sa Israel, ititigil ang pagbebenta ng armas, at iba pa. Gagawing malinaw na hindi talaga ito mangyayari. Kaya wag na kayong mag-abala sa pagsubok, dahil kung sisimulan ninyo ang digmaan na yan, kayo-kayo lang ang haharap dyan. Sa tingin ko, kailangan ng ganong kalakas na hakbang para tunay na mapigilan ang mga insentibo ng Israel na sirain ang kasunduan ni Trump dito. Oo, magandang pagkakasabi mo dyan. Gusto kong pag-usapan ang isa sa mga malalaking balita na tinatalakay natin sa channel na ito, ang pagyusbong ng isang bagong multipolar na mundo. Kaya ang gusto ko itanong sa iyo ay, pinalakas ba ng sigalot na ito ang mga pagsisikap ng mga bansa tulad ng China, Rusya at mga miyembro ng Global South na bawasan ang kanilang pagdepende sa Estados Unidos? Sa tingin ko, ang digmaang ito ay nagpadali sa pag-usad ng mundo tungo sa multipolaridad at nakatulong para maunawaan ng mga gobyerno na totoo ng prosesong ito at may isaloob iyon. Marami nang malinaw na hindi na unipolar ang sitwasyon, pero hindi pa ito tanggap ng mga gobyerno. Kailangan ng panahon para magbago ang mga pulisya. Sa tingin ko, napakahalaga na maintindihan ng pagbabago ng polarity ng mundo ay hindi parang, alam mo yon, pagpapalit lang ang damit mula sa pantrabaho papunta sa pambahay o pagbabago ng panahon. Isa itong malalim na pagbabago na binabago ang lahat sa kalkulasyon ng bawat bansa. Kaya nangangailangan ito ng pagsisikap. Kailangan ng kapasidad ng burokrasya para makapag-adjust at magiging isang proseso ang pag-a-adjust dito. Pero ang nagawa nito ay pinakita na ang payong pangsiguridad ng Amerika ay hindi maaasahan o epektibo. Ito ang naging konklusyon ng karamihan sa mga bansa ng GCC. Magtutungo sila sa pakikipag-ugnayan sa Iran, pero sabay din nababalansehin ang Iran. Malamang bibili pa rin sila ng mas maraming armas mula sa Amerika. Pero bibili rin sila ng mga sistema ng armas mula sa iba pang mga bansa. At hindi na lang sila aasa sa Estados Unidos. Magkakaroon sila ng sariling security agreement sa ibang bansa at palalawakin pang seguridad, hindi lang aasa sa Amerika. Malagang tandaan ay iba ito sa Iraq, kung saan nanalong Estados Unidos sa digmaan sa loob ng 3 linggo. Walang duda roon. Naabot nila ang layunin nilang mapatalsik si Saddam Hussein,
Pero nagkaproblema matapos dahil hindi bihasa ang Estados Unidos sa nation building at hindi dapat sila nakialam. Hindi nila na-stabilize ang Iraq kaya naging sakuna ito. Pero hindi ito pagkatalo ng militar. Pati sa Afghanistan, hindi rin. Mabilis natalo ang Estados Unidos sa digmaan sa militar na iba sa naging wakas ng Iraq. Sa tingin ko, magtataas ito ng tanong sa kakayahan ng Amerika dahil inaasahang kaya ng Estados Unidos lumaban sa dalawang malaking digmaan sa magkaibang kontinente ng sabay. Pero dito nakita natin na hindi man lang nagawang buksan ng Estados Unidos ang Strait of Hormuz. Ginamit ng mga Iranian ang heograpiya bilang sandata at hindi pantay na pakikidigma. Pero sa puntong ito, hindi na masyadong epektibo ang mga drone bilang paraan ng ganitong pakikidigma. Pinag-uusapan natin ng bansang maliit ang budget militar kumpara sa Estados Unidos. Kung dito nga nangyari ito, paano pa kung magkaroon ng labanan sa Taiwan o katulad nito? Sa tingin ko, nagdulot ito ng seryosong mga tanong. Hindi na ito simpleng estratehiyang pampulitika matapos ang tagumpay sa militar. Naging pagkatalo na ito sa militar. At ano ang magiging epekto nito sa usapin ng polarity? May ilang bansa na mas mabilis makakaunawa nito. Sa tingin ko, ang mga bansa sa GCC ay talagang mabilis umangkop dito. Ang ibang mga estado o kontinente, tulad ng mga Europeo, sana ay matagal nang nakita ang mga palatandaan, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nila ito napapansin. Ngayon pa lang sila kumikilos. Sa tingin ko, masyado silang mabagal. Hindi ako bilib sa ginawa nila. Sa totoo lang, lalo pa silang lumapit sa seguridad ng Amerika pagkatapos ng 2022. Kahit anong gawin nila, hindi pa rin tayo bumabalik sa dati. Sa tingin ko, magkakaroon pa ng kaguluhan. Sa palagay ko, mahalagang sabihin na hindi ko nakita na may ginawa o sinamantala ang mga Chino rito. Pinapanood lang ng mga Chino ang Estados Unidos na sinasaktan ng sarili at hindi sila nakikialam. Tama, oo, naging malaking katalista ito para sa China. Madalas din namin pag-usapan ng China dito at isa ito sa aming napansin. Kahit ang pinakamalalapit nating kaalyado, alam mo, Canada, ang United Kingdom, alam mo, mismong lumilipad papuntang Beijing, pumipirma ng mga bagong kasunduan sa kalala. Alam mo, may palayaw pa nga si Donald Trump sa China, ang tagapagtatag ng bansa. Kasi sabi nila, alam mo, ang mga politisyang ito ay tumulong lang sa China na ipagpatuloy ang pagpapatatag ng sarili nilang bansa. Kaya talagang napakalaking pagbabago ito, alam mo, papunta sa ganitong multipolar na mundo. Oo. Interesante. Jude, feeling ko kaya natin mag-usap buong araw pero gusto ko igalang ang oras mo. May isa na lang akong tanong. At alam mo, kung nakaupo pa rin tayo dito isang taon mula ngayon, ano sa tingin mo ang pinakamalamang na mangyari? Sa palagay mo ba magkakaroon tayo ng kasunduang nuclear? O sa tingin mo ba mananatili pa rin tayo sa isang frozen conflict? Magiging matatag ba ang Iran? Ano ang pinakamagandang prediksyon mo sa loob ng isang taon? Tingnan mo, lahat ay nakasalalay. Sa totoo lang, kung magkakaroon ng kasunduan at kung gagana ang kasunduang yon. Kung may kasunduan na gumagana, nakikita ko na isang taon mula ngayon ay mas gaganda ang kalagayan sa loob ng Iran. Mananatili pa rin itong isang rehimen, isang teokratikong sistema, isang pamahalaan na tinututulan ng napakaraming Iranian. Pero kung gaganda ang kalagayang pang-ekonomiya, kasabay ng pagsisikap ng gobyerno mismo na makipagkasundo o makipag-ayos sa mamamayan o mga bagay na katulad nito, sa tingin ko, maaaring magkaroon ng bagong proseso kung saan ang positibong pagbabago mula sa loob, mula sa mismong loob, ay muling makikita bilang posible. Sapagkat sa malaking bahagi,